atmosphere at sound sa loob ng facial center ay pinakikialaman din ni Miss Ellen. Ayoko yung masyadong nagsasalita, di ba? Sabi ko, tsaka kailangan pag pumapasok, lagi kang nakatawa kasi hindi naman tayo hospital, ano? Kasi ano tayo, pampaganda tayo. Pag pumasok ka, hi, ano po, ganyan, ano pong may paglilingkod namin sa inyo. With a smile. Yes. O, di ba? Tsaka kailangan pag nakahiga na sila, meron kang sound na... Para feel talaga yung Yes, di ba? Pati mga sound, pinakikialaman ko. Ilang years na po yung ano po? Yung Nako, negosyo? 35 years na. 35 years. Oo, di ba? Halata ba, senior? I don't think so. Mukhang Ganyan na na-agree ang ating mga viewers. Yes, may inspire talaga sila, no? Yes. Pero, Ganong katatag? ganyan. 25 years na po. Ang kagandahan, anong pangalan to, yung mga anak ko, ano na sila? Sila na yung sumusunod sa akin. Ayun. Actually, yung aking So, ginugroom nyo na rin po yung mga yes, anak yung nyo? panganay ko actually, siya yung dapat dito kasi nagdoktora siya. Actually, maganda yung sinabi ni Miss Ellen. Yes. Ano, parang yung tinatawag, isa sa mga namimiss ng mga businesses na, lalo na yung biglang lumaki, is yung succession planning. Ibig sabihin, kadalasan maraming mga anak or mga susunod na generation na hindi nakahiligan or hindi na-train ng mga parents na ipatakbo yung existing Yung na business. Kaya nasasayang kasi... Nasasayang, nakakalimutan, nawawala na siya. Oo. Actually, yung yung pangalawa ko, no, at saka yung pangatlo ko, nakahiligan nila. Pinaaral ko sa Amerika. Nag-aral din sila para kahit paano malaman nila kung ano yung trabaho ko. Sabi ko nga pinapasok ko sila kasi siyempre sabihin natin, iba yung matanda, iba yung bata. Yes. So sila yung nagre-research, ano ba yung mga bagong trip. Ako medyo concerned, baka hindi maganda yan ha. Baka mamaya ganun-ganon. O so yung aking pangalawa, siya yung talagang next, pupunta ko saan. Sabi nga ni Miss Ellen kanina, na it has become your family business na rin talaga. Oh yes, At yes. hindi mahirap yung ganitong klaseng business na ipasa kasi aesthetic pampaganda. Yes. At maraming gustong magpaganda. Actually, mga anak ko, bagay na bagay, kasi gaganda nila talaga. Yes, of course naman. Mayabang na mother. Namamana lang naman pati yung Oo. Actually, mas maganda sila. Oh, yeah. Diba? Ganyan. Samantala, sa lahat ng tinatamasang tagumpay ngayon ng Ellens, aminado rin naman si Miss Ellen na nakaranas din siya ng mga pagsubok. Ngunit dahil may gustong patunayan sa sarili, kung kaya't hinarap niya ito at muling napagtagumpayan. Actually, wala naman yata hindi mahirap sa nagsisimula. Diba? Sabihin natin, diba, ang kasabihan ng Pinoy pag maiksi ang kumot, na maluktot ka muna. Hindi ko naman na-achieve na bigla-bigla naging ganyan ako. Para ka umaakit sa stair, dahan-dahan. Step by Oo. step. Kailangan lahat ng iiwanan mo, maganda. Huwag kang mag-iiwan na kahit na isang nega or gano'n, diba? Ako, nagpapasalamat din ako sa Lord, no? Tumagal kami ng gano'n. Kumbaga, alam ko, sa aking life, inaalalayan niya ako para lahat ng pumasok maging maganda lahat, Yes. 'di ba? Oo, totoo 'yon. Hindi ka basta ba makakarating kung wala kang pinagdadaanan na iba't ibang klase. 'Di ba? And for the benefit ng ating mga viewers, Miss Ellen, I believe you were a single parent nung nag-start ka. Hindi ba naging problema na ikaw mismo pinapaaral mo iyong anak, pinapalaki mo sila while doing this business? Kasi nahiwalay ako, 15, yung 14 yung panganay, 13, 10, tsaka 9 years old, 'di ba? Ang nabago sa akin, nag-aaral sila sa talagang medyo exclusive. So, binaba ko ng konti para kahit paano, 'di ba, yung maayos natin lahat. Then kung halimbawa, yung pagkain mo, dati nag-uulam ka ng 2, 3, isa na lang. Para at least lahat maayos ko. In-adjust. Oh yes, in-adjust ko. Everything. Hindi ako, nung nahiwalay ako, nag-adjust ako lahat. Kumbaga, sinimplify nyo muna yung buhay Oo, ninyo. yung ang pangalan to, no? Ang car, Diyos ko, pagpapasok kami, ang dami namin, pero nagkakasya kami. Yung mga ganon. So, kailangan, maranasan mo lahat yon para maging, ewan ko lang
siguro kailangan talaga makaranas ka ng iba't ibang klaseng challenge sa life para maging successful ka. Kung yung tinatawag na law of polarity, hindi mo malalaman yung malamig kung di mo na-experience yung mainit, di ba? Yes, kasama yan sa ano. At saka kailangan, like, halimbawa, ako sa totoo lang, hindi ako nahihirapang magpakain. Hindi ako nahihirapan. Ang nahihirapan ako kung paano ko sila yung mga upbringing nila, imo-mold as a mabuting tao, mabuting negosyante para makita nila paano bang pakitunguhan yung ano mo, yung staff mo, yung mga client mo, parang ganun. Siguro, kaya magaling din sila dahil dun sila, pinalaki ko sila ng tama. At tulad nga ng nakasaad sa lyrics ng isang kanta, there's always a rainbow in every storm. Ito'y dahil nagtuloy-tuloy na ang pagkamit ni Miss Ellen ng tagumpay. At tulad din ng sinasabi ng nakararami, kapag nakamit na ang tagumpay, kasunod nito ang pagbabago ng isang tao. Maging ito man sa paraan ng pamumuhay o kaya'y sa pakikitungo sa kanyang kapwa. In short, sa ugali. Ano kaya ang nagbago kay Miss Ellen? Actually, ang talagang ugali ko, hindi naman nabago kung ano yung buhay ko sa bahay. Ang naiba lang, yan, may mga camera, alam mo, nung araw, pag may camera, nangiginig ako, nagaganyan ako. Siguro yun ang yun ang naiba sa akin, no? Pero yung lifestyle ko, yun pa rin. Wala akong mga nightlife, pero sabi nga nila, naku, sinasayang mo naman ang ano mo. Sabi ko, sorry, ako'y nabasaya sa aking life. Ma'am, ngayon nasa, pwede na natin sabihin, nasa ruro kayo ng tagumpay. Ano po ba yung sigurong mai-a-advise ninyo para doon sa mga nanonood sa atin na nagsisimula pa lang ng sarili nilang negosyo? Para sila din, maabot din nila or ma-inspire sila at may mga nag-uumpisa pa lang. Yes, at maging milyonaryo din po sila. Tulad ninyo. Basta ako, ang aking ano sa life, no, kailangan na lahat na ginagawa mo, unang-una, love mo. Huwag kang papasok sa negosyo na hindi mo mahal. Yun ang pinaka-importante sa lahat. At saka, hindi ka kaagad, maaabot yan. Kailangan talaga, matyaga ka lang. At ang pangalawang importante, kailangan maging tapat ka. Kung ano man ang pinili mong negosyo. Siyempre, lahat naman yan alam ko naman nanggagaling sa Panginoon. Yun ang bago ka magsimula, itanong mo sa Kanya kung ito ba yung karapat-dapat para sa'yo. Pero kailangan, uulitin ko, mahal mo kung ano yung ginagawa mo. Para, di ba? Yun ang pinaka-importante sa lahat. Actually, halos pares kayo ng philosophy ni Donald Trump, no? Parang sabi niya kasi nung in-interview ko siya, sabi niya, do what you love and love what you do. Yes! Of course. Kasi siguro, for how many years? 35 ang Ellens, namasukan ako for 7 years. So, 40 di ba? Parang kalahati ng aking life Yes. nandun na. So, pero hanggang ngayon, nag-e-enjoy ako. Gusto ko pang, ano pa bang dapat gawin ng Ellens? Parang lagi natin sasabihin na parang everything's just a beginning, walang end. Kasi kailangan, sabi nila success is a journey nga daw. Yes. Hindi siya destination. Hindi. Kailangan, ang pangalan to, continuous ang ang pagtakbo mo. Learning never Huwag kang stops. hinto. Oo, tuloy-tuloy lang. Siyempre, kailangan alagaan din ang health mo para mabilis kang tumakbo. Ayun. Isa pa sa may tuturing na secret ni Miss Ellen sa tagumpay ay ang maging good listener din. Hindi mo ako magaling di ba? Magaling ang Lord para sa akin. Di ba? Magaling ang ating Panginoon. So, ang pangalan to, binigyan ako niyan dalawa na sila yung magtuturo naman sa akin. Di ba? Mag-advise. Kailangan kasi tayong mga matured mo, sabihin natin, ako yung powerful, ako yung magaling. Hindi pwede yun Kailangan, makikinig ka. Yes. Oo. Ako kasi, din ako, nurse din ako Ayun. Should know Isa always how to listen. Kailangan, hindi porket bata yun, mas magaling ka. Hindi. Tama po. Malay mo, mas magaling sila. Kumbaga, we acknowledge feedback. Kumbaga, Yes. yung guidance sa atin ng mas Oo. parang yung Oo. new generation. Iba na rin kasi ang needs nila. Oh yes, kailangan talaga, wag kang Adapt tayo, Huwag adaptable. sobra yung tiwala mo sa sarili mo. Huwag masyado, di ba? Kasi pag masyado kang tiwala sa sarili,
aano ka din eh. Magda-dive ka rin. Ang dami ko natutunan ngayon, Yes, Vin. oo nga eh. Parang feeling ko dito pala sa interview na to, lalo rin ako yayabang. Sana ako din. Isunod nyo na ako dyan. Dapat daw ayon kay Miss Ellen, matuto kang lumingon sa iyong pinanggalingan. No, kung ano man yung nagagawa mo, huwag kang hihintong mag-share para tuloy-tuloy ang blessing mo. Tuloy-tuloy. Kasi, di ba sabi ka ng Diyos, kasi ako, masyado akong religyoso, no? Sabi ng Diyos, kaya binigyan kita dahil alam ko, magbibigay ka rin. Yun. Kahit kahit Power sa... of giving Oh, naman. ako kahit sa negosyo ko, nagsishare din ako kung anong gagawin niya. Hindi lang naman sa ang pagbibigay financial, hindi. Kung ano yung na-achieve mo, di ba? Pwede ka naman mag-share. Di ba? Actually, ako ito pa, isa pa, no? So, parang lagi akong magbibigay ng hope. Para sa kanila. Marami po kayo So, natutulungan na. dumami ang Ellens dahil nga sa dami ng na pumapasok sa akin. Opo. Nabigyan nyo sila ng kabuhayan. Nabigyan mo sila ng kabuhayan. Yes. Di ba? Sabi nga wag mong bibigyan ng makakain, turuan mo siya maghanap ng pagkain. Wow, those are very powerful words of wisdom. Oh, So, yes. sa mga nanonood Yes, sa atin, yes. kasama po natin ang napaka-successful na Miss Ellen ng Ellen Aesthetic Center and Beauty Center. At sana marami po kayong na natutunan ngayong araw na to na ma-apply nyo rin sa inyong negosyo at sa inyong pagpapayaman. Yes. Ngunit bago kami naghiwalay ni Miss Ellen, isa pang matinding advice ang iniwan niya sa amin. Huwag kayong hihinto ng pangarap. Tuloy-tuloy lang. Talagang ang nakaka-inspire ang istorya ng tagumpay ni Miss Ellen Leasing. At tulad nga ng kanyang huling advice, kailangang tuloy-tuloy lang at huwag hihinto. Dahil winners never quit and quitters never win. Dahil dito sa Success Secrets. Lahat ng success may secret.